Maligayang pagbabalik sa Cine Recaps. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang drama na pelikula mula sa 2019 na batay sa totoong pangyayari. Ito ay may pamagat na Dark Waters. Just sit back at mag-enjoy at emekos-mekos na yan mga insan. Isang sasakyan ang makikita na nagmamaneho sa gitna ng gabi. Ito ay huminto malapit sa isang mataas na pader at ilang mga kabataan ang agad na bumababa. Tinatumbling nila ang pader. Natagpuan nila ang isang lawa kung saan ang dalawa sa kanila ay biglang naghubad. Sila ay pinagsabihan na umalis sa tubig ng dalawang lalaki sa bangka na nag-spray ng isang uri ng likido. Mahigit 12 taon ang lumipas sa ilang malayong lugar sa Estados Unidos. Isang grupo ng mga kasosyo sa isang law firm ay nagtitipon sa isang conference room upang tanggapin ang kanilang bagong kasosyo na si Rob Bilot. Habang ito ay nangyayari, may dalawang magsasaka na pumasok sa opisina ng kumpanya at humihingi ng makipag-usap kay Rob. Ang kanyang sekretarya ay lumapit sa kanya habang siya ay nasa isang meeting at dinala siya kung saan ang mga lalaki ay naghihintay. Ipinaliwanag nila na sila ay mga kakilala ng kanyang lola at binanggit ng lola nito na si Rob ay isang environmental lawyer at tunay na pwede nilang hingan ng tulong. Sinabi ng isa sa mga lalaki na panoorin ang mga tapes na dala nila, ngunit tinanggihan ito ni Rob. Ipinaliwanag niya na siya ay nangangalaga ng malalaking korporasyon. Umalis ang mga lalaki at bumalik siya sa meeting. Tinanong siya ng kanyang boss na si Tom Terp tungkol sa problema, ngunit binabaliwala ni Rob ito. Sa gabi bumalik si Rob sa kanyang tahanan kasama ang kanyang asawa at anak para sa hapunan. Mukhang nababahala siya. Kinabukasan, nagmamaneho siya patungo sa West Virginia upang bisitahin ang kanyang lola at imbestigahan ang kaso. Nag-usap sila tungkol sa mga magsasaka na dumating sa kanyang opisina at sinabi ng matanda na dinadala niya sina Rob at ang kanyang nakababatang kapatid na babae patungo sa kanilang bukid noong mga bata pa sila. Samantala, minamaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa bukid at sa daan. Nakakita siya ng isang landfill na tinatawag na dry run. Lumabas ang lalaki sa kanyang bahay at agad na ipinakita sa kanya ang mga hindi pangkaraniwang lamang loob mula sa kanyang mga alagang hayop na nagpapakita ng sakit at deformation. Pagkatapos, dinala siya nito sa isang ilog kung saan iniinom ng kanyang mga hayop ang tubig. Ipinapakita sa kanya ang mga kakaibang puting bato na sinasabi niyang mga uri ng kemikal na nakakalason sa kanyang mga alagang baka. Si Rob ay tumitingin at nakita lamang ang dalawang baka. Dinala siya ng lalaki sa iba pang mga alagang baka na inilibing sa katabing bukid. Unti-unting nawala ang daan-daang baka. Nababahala si Rob nang malaman na ang kumpanyang DuPont ang nagmamay-ari ng landfill at hindi nagpaliwanag o tumugon sa anumang mga reklamo ng lalaki tungkol sa mga kemikal sa ilog. Si Rob ay dumalo sa isang hapunan kasama ang presidente ng kumpanyang DuPont na matagal ng kaibigan ng kanyang kumpanya. Pagkatapos ng hapunan, lumapit siya sa presidente at tinanong tungkol sa landfill. Diplomatikong tinapos ng presidente ang usapan na nagsasabing tiyak na titingnan niya ang bagay. Nang makalipas ang ilang panahon, bumalik si Rob sa bukid ng lalaki at dinala sa kanya ang isang report. Ayon sa report, ang mga hayop ay namatay dahil sa hindi sapat na pangangalaga. Ito'y ikinagalit ng magsasaka. Habang sila'y nag-uusap, isa sa mga baka ay biglang nagtatangkang umatake sa kanilang dalawa. Sumakay si Rob sa truck habang nananatili ang lalaki sa lugar. Ang baka ay bumabalibag at siya ay binaril ng magsasaka. Sa kalaunan, bumalik si Rob sa bayan at napansin na pag-aari pala ng kumpanya ang buong lugar. Pagbalik sa opisina, ipinakita niya ang mga videotape na iniwan ng magsasaka sa kanyang boss at ipinaliwanag ang sitwasyon. Humingi siya na suportahan siya at tulungan siya dahil natatakot ang lokal sa mga abogado ng kumpanya. Nag-alangang pumayag ang kanyang boss, ngunit sinabihan siyang panatilihin ang kaso. Sa araw na yon, nagkaroon si Rob ng tawag sa telepono mula sa pangulo ng kumpanya. Sinasabi niyang ipaglalaban niya ang mga tao at humihingi ng karagdagang report ukol sa landfill. Nangako ito sa kanya na makakatanggap siya ng mga report, ngunit isang tao nang lumipas bago dumating ang report. Sa pagsusuri ng mga dokumento, natuklasan ni Rob ang iba't ibang bagay na tila kahina-hinala.
Ito ay ang acronym na PFOA na lumitaw ng maraming beses sa mga dokumento. Nagsagawa siya ng research para malaman ang kahulugan nito ngunit wala siyang natagpuan na resulta. Isa sa kanyang mga kasamahan ay pumapasok at nag-usap sila tungkol sa kaso. Nababahala si Rob na maaaring gumagawa ang kumpanya ng ilegal na gawain at itinatago lamang ito tulad ng pagtatapon ng chemical na hindi iniuulat sa Environmental Protection Agency. Wala rin alam ang kanyang kasamahan kung ano ang ibig sabihin ng PFOA. Dahil doon, nagsisimula ng umiwas ang presidente sa kanyang mga tawag. Isang gabi, dumalo si Rob sa Ohio Chemical Alliance Awards dinner kasama ang kanyang asawa. Hinahanap niya ang president ng DuPont sa pagtitipong yon at nang makita na niya ito sa wakas, lumapit siya upang harapin ang presidente. Nagalit ang lalaki at nagdulot ito ng eksena na hindi nagustuhan ng asawa ni Rob. Nangangamba ito kung alam ba ni Rob kung sino ang kanyang kakaharapin. Kinabukasan, galit na galit ang boss ni Rob sa kanya dahil pinapalaki umano ni Rob ang kaso. Dumating ang mga dokumento na galing sa korte para sa kaso sa opisina. Sinusubukan ng DuPont na di pasyahin ang maraming materyales at reports, ngunit siya ay determinadong alamin kung ano ang nangyayari kaya't nagpapatuloy siyang mag-isa sa pagsusuri. Natagpuan niya ulit ang acronym na PFOA na may kasamang C8. Samantalang ang mga magsasaka ay inaaway sa kanilang bayan dahil sa pagdemanda sa kumpanyang kemikal. Ito ang pangunahing pinagkakakitaan sa lugar. Nakilala ni Rob ang isang chemist at kumonsulta siya ukol sa mga bagay na kanyang natuklasan. Sinabi ng chemist na hindi niya alam ang PFOA, ngunit mayroong katulad nito na nangangahulugang isang sintetikong sangkap na ginawa sa laboratorio. Nang tanungin ni Rob kung ano ang mangyayari kung ang sangkap ay iniinom, hindi makapaniwala ang kemista sa tanong. Paliwanag niya na parang patanong na ano ang mangyayari kung ininom ang gulong ng kotse. Isang taon pa ang lumipas, mas lalo pang nalulong si Rob sa kaso ng mapagtanto niyang hindi lang ang hayop ang nilalason ng DuPont kundi pati na rin ang mga tao. Ang kemikal na kanyang natagpuan sa dokumento ay nasa tubig ng bayan. Natagpuan niya ang mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang hinala. Samantala, sa West Virginia, ang magsasaka na tumawag kay Rob ay pumunta sa doktor dahil matagal na itong may sakit. Pagbalik sa kanilang bahay kasama ang kanyang asawa, natuklasan nilang pinagnakawan ang kanilang mga dokumento at ninakaw ang mga sample mula sa kanilang mga baka. Tinatakot sila ng DuPont at siya ay desperadong nagtatangkang protektahan ang kanilang pamilya. Ilang sandali, natuklasan ni Rob ang mas nakakatakot na bagay. Bumalik si Rob sa kanyang tahanan at sinabi sa kanyang asawa na nilalason ng DuPont ang lahat kasama na ang kanilang sanggol. Hindi gustong tanggapin ito ng kanyang asawa, pero ipinaliwanag niya rito na ang chemical na kanyang iniimbestigahan ay nilikha noong Manhattan Project noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, napagtanto ng ilang kumpanya na maaaring gamitin ang parehong chemical sa iba't ibang produkto. Isa sa kanila ang DuPont. Kinuha nila ang chemical, binansagan itong C8 at ginawa itong pampalambot para sa mga kawali na tinawag na Teflon. Ang pampalambot ay ginagawa sa isang pabrika sa West Virginia at alam ng kumpanya na ito ay nakakalason na umabot pa noong dekada 60. Isinaad ni Rob ang parehong impormasyon sa kanyang boss ukol sa DuPont at kung paano nila tinangkang itago ang nakakalasong C8 sludge sa mga nagdaang taon. Natuklasan niya na hindi lang alam ng kumpanya kundi nagkaroon pa sila ng mga eksperimento na nagpapakita ng mga deformation sa mga unggoy at daga pati na rin sa kanilang mga anak. Alam ng DuPont na nangyayari din ang parehong bagay sa kanilang mga manggagawa at ang kanilang mga anak, ngunit itinago rin nila ito. Alam ng kumpanya ang epekto ng kanilang produkto at byproducts hindi lamang sa kanilang mga manggagawa kundi maging sa mga mamimili ng kanilang produkto. Ang produkto ay binibili at ginagamit ng lahat mula sa mga kawali hanggang sa mga pintura at tela. Nanganak na ang asawa ni Rob at nang isilang ang sanggol, tinanong niya ang mga nurse kung mayroon itong kahit anong makikitang deformasyon tulad ng kanyang nabasa sa mga files. Sinabi ng mga nurse na ang sanggol ay perpekto at siya'y napanatag. Matapos ang ilang panahon, hinarap ni Rob at ng kanyang boss ang pangulo ng DuPont. Sinabi niya dito na alam niya ang lahat tungkol sa C8 at kung gaano kalalim ang kontaminasyon.
Sa kalaunan, sinabihan niya ang magsasaka tungkol dito. Ayaw tumanggap ng magsasaka ng settlement sa kaso. Isinasaad niya na dapat malaman ng mundo ang ginawa ng kumpanya. Sinabihan siya ni Rob na walang paraan para labanan ang kumpanya sa korte dahil sa sobrang lakas nito. Nag-away sila at sinabi ng magsasaka na pareho silang mag-asawang may sakit na cancer. Sa kabila nito, napapayag ni Rob sila na tanggapin ang settlement at pumirma sila ng papeles kasama ang presidente ng kumpanya. Subalit sa pagitan nito, may ginawang paraan si Rob. Inilik ni Rob ang lahat ng impormasyon tungkol sa DuPont sa mga kinauukulang institusyon at pumirma siya para maging testigo sa kaso na isinampa ng mga ahensiyang pampamahalaan laban sa kumpanya. Ang kanyang boss ay galit sa kanya, ngunit hinangad niyang magtagumpay si Rob sa kaso. Sa sumunod na taon, makikita si Rob na nagsasalaysay doon. Humihingi siya sa mga ahensiyang gawin ang anuman ukol sa sitwasyon ng kontaminasyon. Isang taon pagkatapos, noong 2001, tinawag si Rob ang kanyang asawa at isa sa kanyang mga kasamahan sa bahay ng mga Kidger na nakatanggap ng liham mula sa DuPont. Ipinagtapat ng mag-asawa ang kanilang mga pamilya na nagtrabaho sa kumpanya at namatay dahil sa cancer. Pati na rin ang iba pang tao na kanilang kilala na dumaranas ng parehong kapalaran. Ang pinakabagong impormasyon ay nag-udyok kay Rob na ipresenta sa kanyang law firm ang isang potensyal na class action kung saan sila ay magiging tagapagtaguyod ng mga taong direktang naapektuhan ng kumpanya. Kaya binuksan na ang kaso kaakibat ng isang lehitimong butas sa batas na itinakda ng DuPont batay sa kanilang sariling regulasyon at pagsusuri ng kalusugan. Ang mga partners ng kumpanya ay nahati. Ang iba ay naniniwala na ang kumpanya ay walang kasalanan at ang iba ay sumusuporta kay Rob. Ang boss ng kumpanya ay nagtatanggol kay Rob sa kaso at naniniwala na dapat nilang gawin ang tamang bagay at hulihin ang DuPont sa kanilang kasalanan. Sa sumunod na taon, formal nagbinuksan ang kaso sa korte kasama si Harry Dietzler at si Rob. Ngunit nag-file ang DuPont ng motion na i-dismiss ang kaso dahil sa mga bagong regulasyon tungkol sa kontaminasyon na biglang ipinatupad. Binago ang takbo ng kaso ni Dietzler at Rob. Ang opisyal na naroon para magsalita ay makikita na katabi ng presidente ng kumpanya at may akusasyon kay Dietzler na tila nagtatrabaho na rin para sa kanila. Isang taon pagkatapos, naging usapin sa balita ang Teflon sa Amerika at sa buong mundo. Lalo pang sumisiklab nang magkaroon ng impormasyon ukol sa kemikal. Ang mga catchers na naglalakad ng kaso ay nanganganib. Isa sa kanilang bahay ay nasunog, ngunit swerteng ito ay ang walang nakatirang tao. Isang taon pa ang nagdaan at patuloy pa rin ang laban. Ang chairman ng kumpanyang DuPont ay nasa ilalim ng deposisyon ni Rob para sa kaso. Kinokompronta siya ni Rob sa ebidensyang may kinalaman sa C8 mula pa noong dekada 70. Inililista niya ang mga sakit tulad ng cancer, infertility, at marami pang iba na siyang ipinakita na dulot ng kemikal. Patuloy siyang nagpapakita ng mga dokumento ukol sa mga eksperimento ng kumpanya na itinatago at tinatanggi nilang ginawa sa unang panahon. Handa nang umalis ang mga abogado ng kalaban nang ipakita ni Rob sa chairman ang litrato ng isang deformed na bata. Umalis si Rob sa opisina at pumunta sa kanyang sasakyan na may pangamba at takot na baka ito'y mayroong bomba sa loob. Sa mga sumunod na oras, inako ng EPA, Environmental Protection Agency, na singilin ang DuPont ng 16 na milyon na bayad para sa pinsala, subalit ang mga pinsalang kailangang bayaran ng kumpanya ay patuloy na nagaganap. Ang kaso para sa mga miyembro ng class suit ay kasalukuyang tinutugunan ng isang third party na nagpapatupad ng Independent Science Panel para tuklasin ang aspeto ng medical monitoring ng kaso. Sa araw na iyon, nagdiriwang si Rob kasama ang kanyang dalawang kasamahan. Isa sa kanila ay labis na nag-aalinlangan tungkol sa resulta mula sa science panel. Nag-iisip na baka hindi magpakita ang mga tao mula sa kaso para sa kanilang pagsusuri at kukunin na lamang ang pera mula sa settlement ng DuPont. Naisip ni Rob ang ideya na suriin muna ang kanilang dugo at ibigay ang pera pagkatapos upang maipakita ang ginawa ng kumpanya at pigilan ang kanilang mga aksyon sa hinaharap. Ilang taon ang lumipas, ang blood testing ay nagpatuloy at si Rob ay nagmamaneho papasok sa bayan ng West Virginia. Maraming tao ang nagtipon para sa pagsusuri sa isang mobile laboratory. Pumasok si Rob
at sinalubong ng doktor na nagsabi sa kanya na nagtagumpay ang kanyang plano. Sa kakaibang pangyayari, may isang babae na nagpapatest din ngunit naniniwala na wala pang ginagawa ang DuPont. Pasko noon at nagdiriwang si Rob kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Tumanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasamahan na nagsasabi na 69,000 na katao na ang naisa-subject sa pagsusuri at naglalabas ng isang kahindik-hindik na dami ng data na kinakailangan nila. Sa loob ng 16 na taon mula nang magsimula ang kaso, namatay na ang magsasaka at dumalo si Rob sa kanyang libing kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng libing, pumunta sila sa isang lokal na diner kung saan may lumapit sa kanila na lalaki at sinabi kay Rob na ang kanyang kapatid ay namatay din dahil sa cancer. Nakakita sila ng maraming tao sa tanggapan at sa mga daan. Ang ilan sa kanila ay galit kay Rob. Sa kalaunan, tinawagan siya ng Kriegers para sabihin na may problema sila sa mga lokal na tao at sinisisi sila sa pagiging bahagi ng kaso. Nagagalit na tila walang katapusan ang kaso. Ang paghihintay sa resulta ng pagsusuri sa datos ay tila walang katapusan at sobrang tagal. 1 taon pa ang lumipas, nakita si Rob na kumakain ng agahan kasama ang kanyang asawa at 3 anak na lalaki. Ang mga bata ay umalis para sa paaralan at nagtataka siya kung kaya pa ba nilang bayaran ng Catholic school ng mga anak. Galit ang kanyang asawa sa kanya dahil sa matagal na niyang pag-obses sa kaso at walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanyang pamilya. Siya ay umalis. Sa hapon ng araw na iyon, nagkasagutan si Rob at ang kanyang boss tungkol sa kaso. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng ibang ahensyang pampamahalaan ay sumuko na sa problema sa DuPont at ang kaso na ito na lamang ang natirang pwedeng lumaban sa kumpanya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nagulat si Rob at nagsimulang umuga nang hindi makontrol habang ini-inform siya ng kanyang boss na magkakaroon siya ng isa pang pay cut sa kanyang sahod. Sumunod ay ang pagkakaroon ni Rob ng seizure at pagbagsak sa sahig. Dinala siya sa ospital para sa mga pagsusuri. Matapos ang mga pagsusuri, makikita na naroon ang kanyang asawa at boss, naghihintay para sa resulta. Pumasok ang isang doktor at ipinaliwanag na may isang uri ng neurological problem si Rob. Pagkatapos siyang iwan ng doktor, nagkaroon ng usapan ng asawa at boss ni Rob kung saan sinasabi ng asawa sa kanya na kailangan niyang simulan ng tratuhin si Rob ng maayos sapagkat nakikipaglaban ito sa isang paraan na hindi nila parehong maunawaan. 1 taon pagkatapos, nakita ang pamilya sa isang simbahan pagkatapos sila'y nagpagasolina sa isang gasolinahan. Nakilala ni Rob si Bucky, ang deformed na bata sa mga larawan na nakita niya nung nagdaang taon. Kinabukasan pumunta siya sa opisina na tila nababagabag ang itsura. Si Rob ay tila napagod at nakaupo sa kanyang mesa nang marinig ang kanyang telepono na tumutunog. Sinagot niya ang tawag na ito ay mula sa doktor na miyembro ng science panel na itinatag 7 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag ng doktor na ang datos ay sa wakas ay na-analyze at nagpapakita ng eksaktong koneksyon ng kontaminasyon ng DuPont sa 6 na kategorya ng malubhang sakit. Dahil sa kanyang trabaho, ang mga tao na maaaring magkasakit ay maaaring makatanggap ng kompensasyon mula sa kumpanya. Mukhang nanalo si Rob, umuwi siya at ibinalita ang magandang balita sa kanyang pamilya at sila'y nakikitang nagdiriwang sa isang restaurant. Ngunit biglang may tumawag ulit kay Rob at ang balita na kanyang natanggap ay masama. Nilalabanan ng DuPont ang mga natuklasan ng science panel. Iniisip niya na tapos na, nanalo na siya. Ang mga kumpanya tulad ng DuPont ay palaging nananalo at ang mga maliliit na tao ay palaging natatalo. Kaya't sila ang kailangan niyang protektahan. Sa taong 2015, ang korte ay nagsara habang ang hukom ay umuupo. Si Rob ay tumayo upang ipagtanggol ang kaso ng kanyang mga kliyente. Pagkatapos manalo sa 3 kaso at mapayapang malutas ang 3,000 iba pa, si Rob Billot ay patuloy na lumalaban. Siguruhing mag-subscribe at buksan ang notifikasyon para mapanood mo pa ang iba pang mga video tulad nito. Salamat sa panonood.